mundo 20. So, kaya ako'y naniniwala bilang ang ating Panginoong Jesus ang pinuno ng simbahan, ay siya din po yung magpuprovide ng lahat ng ating pangangailangan. And magkaroon po tayo ng in between po na, yung June po natin ay anniversary, simpleng anniversary lang po dito sa church. In between ng July, August, September, October, November, kung papasok po tayo ng mga activity, meron po diyang youth night, merong couples seminar, meron din parenting seminar, at meron din po tayong mga women's and men's seminar. So, pupunahin po natin yon na makapag-aral po tayo at lumalim tayo sa ating po pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya, December po, ito po ay account na ng mga kids natin, yung mga anak ninyo, mga anak na maliliit, ay pupunta po sa Kalomay for camp purposes. Kaya, purihin po ang Panginoon, sa Kanya po ang lahat ng papuri. At yung reminder po dun sa mga discipleship meeting, huwag po magkaroon po tayo ng discipleship dahil napaka-importante po na meron po tayong pagtuturo sa atin po mga Timothy. So, purihin po ang Panginoon at ngayon po, salamat po sa Diyos dahil ang salita po ng Panginoon ay naiipangaral at tinatawagan po si Pastor PN for the Word of God. God bless everyone. Morning po sa bawat isa. Kung may Bible po tayo, makipagbukasan po tayo sa ating scripture reading kanina sa Matthew 16 verse 26. E tayo po lagi tumayo in respect sa pagbasahan ng Matthew 16 verse 26. Sabi po natin. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na magkaroon niya ang buhay, ngunit makapahalakan ang kanyang sarili. Ano ang may bigay ng isang tao na balik ng kanyang kanyang? Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po isaglit na manalangin. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat ng buong puso. Tumasamba, Panginoon, sa Lord God. Tuloy na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil tuloy nga na katapatan mo, Panginoon, sa amin ay laging bago araw-araw. Kaya, Panginoon, dapat lamang na ikaw ay purihin, sabayin, dakilain sa aming mga buhay. At tuloy nga pag-aralan at nanangin ang iyong mga salita na may kapangyarihan magbago sa aming mga buhay. And Lord God, sa umagang ito, as we continue, we pray that your Holy Spirit will continue to move mightily sa buhay ng bawat isa. We pray, O Lord, na ikaw magturo sa amin as we study and as we read your word. Ay tuloy nga, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa bawat isa sa aming Panginoon. Transform us, Lord God, according to your purpose and according to your pleasure, according to your will sa buhay namin. At tuloy nga na ikaw, Panginoon, ang mag-guide at maging sentro ng buhay ng bawat isa, ng pamilya ng bawat isa at ng simbahan. Amen. Nakunin po ko sa likuran dahil walang kaalaman ng bumula sa akin. Lahat ng ito ay mula sa iyo, para sa iyo at mula sa iyo sa lahat. Ikaw ang may taas sa aming kalimutan. Bless you, Lord. We honor you. We love you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Tayo po natin nakakauwi na. And of course, tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating series sa Genesis chapter 12. Sa Genesis specifically. At last Sunday, tayo ay nasa Genesis chapter 12. Nakita natin doon na dahil sa tagutom, sa famine, na pinangunahan ni Abraham ang kanyang pamilya, si Sarah ay si Lot. At pumunta po sila sa Egypt. At nakita natin doon na wala namang instruction si Lord, di ba? Hindi naman sila sinabihan ni Lord na bumaba ka sa Egypt. So, nag-doubt si Abraham sa kakayanan at sa kapangyarihan ng Panginoon na si Lord yung magpo-provide ng mga pangailangan nila. So, pag dumating gutom ng time sa lugar ng Kanaan, diba? The Lord is powerful na mag-provide ng lahat ng kanilang pangailangan. And of course, nakita natin doon na pumunta sila sa Egypt. And of course, nakita natin doon yung mga testings of faith na naranasan ni Abraham na kung saan siya ay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon ay nasubok, sinubok ng Panginoon. At nakita rin din natin doon na kung paano kumilos ang Lord sa kanyang sitwasyon. Nakita natin na bagamat
ano lang yun, nagkagulo na, nag-disca rin. Pero yung si Sarah ay asawahan ng Pedro. Pero nandun pa rin ang Panginoon ay kumilos. Which is very similar din sa sitwasyon natin, di ba? Panginoon din naman ang kumikilos sa mga testing of faith natin, sa mga trials and problems natin. Ang Panginoon din naman ang gumagawa ng paraan in our behalf. At sa ating pagpapatuloy sa umagang ito, pupunta naman tayo sa chapter 13. So may Bible kayo, buksan natin sa chapter 13. At itong account po na yung chapter 13 ay yan na yung nangyari after nung paglabas nila sa Egypt. So lumabas na sila sa Egypt, umalis sila, pinalaya sila ng paraon. At ngayon, ito na yung nangyari sa Genesis chapter 13. At itong account po na ito ay very popular pala. Kasi ito po yung account na kung saan dito naghiwalay si Abraham at saka si Lot. So, di ba, all throughout this time na pag-aaral natin, ang kasama ni Abraham, si Sarah, yung asawa niya, and yung pamangkin niya, si Lot. Tapos si Lot, may asawa rin. Tapos, lahat na ng kanilang mga ari-arian at mga ani. At ito, pag binasa po natin yung Genesis chapter 13, verse 1 to 3, ano lang naman yan? Sabihin na natin historical account. So, kasaysayan. So, hindi naman sa over-spiritualize natin lahat, no, ng scripture. Kasi may mga part naman ng scripture na yun. Ganyan, historical event. May iba, census o listahan ng mga pangalan, di ba? Iba-ibang part ng scripture, iba't ibang type of literature. So, hindi naman natin ginagawa yung over-spiritual na lang. Lahat na lang yung spiritual. Hindi naman gano'n. Ang gusto natin yung subukan, what we're trying to do, lalo na sa mga ganitong part po ng scripture, yung mga historical accounts, mga bagay na, alam mo, na simpleng saysayan, titignan natin yung mga life lesson. Yan, yung mga life lesson na pwede natin matutunan. So, yung sabihin, susubukan natin i-uncover yung mga moral lessons, mga truths, sa mga buhay ng mga tao ito sa Bible, based on their historical account. Kung ano yung mga nangyari sa buhay nila. You know? Na pagkamat wala ng mga spiritual na directive ang Lord, tingnan natin yung mga life lessons. So itong mga life lessons ito is based on historical event and people na makakatulong naman sa ating character, sa ating social relationship, di ba? Mga katotohanan na may apply natin morally and in civil. Kasi mga kapatid, we have to, kailangan natin matandaan na ang Bible, maging malinaw na sa atin, that the Bible is hindi lang ito guide for our spiritual life, okay? Ang Biblia ay hindi lang para sa spiritual nating pamumuhay. We believe that the Bible is also our instruction for moral and civil applications. So, ibig sabihin, yung Biblia, hindi lang yung spiritual. Spiritual lang yung Bible. When it comes to ibang bagay, hindi na. No. The Bible is also our moral compass, our civil compass. Ibig sabihin, morally, tayo bilang tao, paano tayo mag-function sa society, is binibase din natin sa Bible. Kung paano tayo, how we act civil sa kapwa natin, di ba? We base it on the Bible. At actually po, kung titignan po natin, kahit yung batas, di ba? Kahit yung saligang batas, hindi lang ito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, sa international laws, lahat yan somehow they are based on the Bible. Amen. Bago pa nila maisip yung mga batas na yun, na itatag na yun sa salita ng Diyos. So somehow sila, kumukuha na lang sila sa Bible. Kaya kapag inalis mo yung Bible sa kanilang bansa, sa kanilang society, karambola, kagulo. Diba? Kanya-kanya. Kasi nga, the Bible is our compass, our moral, and our civil compass. Okay? So, yun yung titignan natin. So, ito ay spiritual. Ang salita ng Diyos ay ang ating spiritual guide, but also it will help us in our moral and our civil, how we function as a person and as a society. So, tingnan natin sa Genesis chapter 13, verse 1-3. Pag-aralan natin verse by verse. No? At tingnan natin kung ano yung mga pwede nating matutunan, mga life lessons na pwede nating i-apply. Verse 1, mula sa Egypto. Okay, again, yung last Sunday, dahil Egypto. Si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang
Ayan, so okay, ito po yung account na from Egypt, umakit na sila, pupunta sa Kanaan. Kasama niya pabalik si Sarai, si Lot. No? So hindi naiwan si Sarai doon, hindi siya naging asawa ng Paraon. No? Pagkamat maganda si Sarai, so si ganda ng mga asawa natin, no, ng mga lalaki dito. Ganyan ang itsura ni Sarai. Sabi ko nga last Sunday, mga tatay, mga asawang lalaki, ang inyong asawa na mula ngayon, yung pinakamagandang babae dapat sa buhay. Okay? So kung gaano ka, kumbaga sa paningin ni Abraham, gano'n kaganda si Sarai, gano'n din dapat kaganda ang mga misis natin. Okay? So after nun, pumunta na sila, kasama niya si Sarai, si Lot, at lahat ng kanilang ari-ari. Sa verse 2, mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na siyang ipong ginto at pilak. Actually, bago pa pumunta si Abraham sa Egypt, mayaman na talaga siya kasi nakatira siya sa earth. At maraming ari-arian. Pero of course, dahil doon sa nangyari nga sa Egypt, di ba, binigyan pa sila lalo. Binigyan pa sila lalo ng Paraon, ng kayamanan. So mayaman na nga si Abraham, sila Lot, sila Sarai. Yumaman pa sila doon sa pang-i-scam nila. No? Actually, i-scam ni Abraham, Paraon. Diba? Si Lord lang talagang gumawa ng paraan para maayos yung scam na ginawa niya. At yun, yumaman palalo, dumami palalo, no? Yung kanilang kayamanan. Hindi ko naman i-encourage, no? Meeting lesson natin, ha? Hindi ko sinasabi na mag-scam kayo, no? No, masama pa rin yun. Masama pa rin yung ginawa ni Abraham. No? Pero ganoon pa rin, nakikita natin yung grace na Lord ng Lord sa buhay niya. Ang pagkamat ng scam siya, pinagpala pa rin, napakabuti pa rin ng Panginoon. Kaya lang, hindi mo alam kung matutuwa ka o mahihiya ka. Kasi galing sa scam yung blessings. Verse 3, mula sa Negev, unti-unti siya naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Di ba nakita natin na bumalik din kung saan sila galing, kung saan sila dinala ni Lord, binalik din sila ni Lord. Umalis sila pumunta ng Egypt. Pero si Lord din ang nagbalik sa kanila sa lugar na yun. Kasi nga, hindi promised land, yung ipinangako ng Panginoon na kung saan niya bibigay kay Abraham. Verse 4, pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. So sa dating pinagkapuan niya, naging altar niya na ginawa para kay Yahweh. And of course, we believe this time, siguro unti-unti nga natututo na si Abraham na magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Kasi parang makikita natin dito, di ba, si Lord yung nagbalik sa kanya. Di ba, parang tayo din minsan na pag tayo sa katigasan ng ulo natin, tumatakas tayo at lumalayo sa Panginoon. Di ba, namumuhay tayo sa gusto natin kaparaan. Pero ganun, mabuti ang Panginoon na siya nagagawa ng paraan para maibalik ka niya sa kanyang sarili. Na maibalik ka niya sa kanyang pag-ibig sa ating first love. No? Napakabuti ng Panginoon. At pag tayo po ay, katulad ni Abraham dito, pag tayo po ay natuto at ibinalik ng Panginoon, natuto na mas maniwala at manampalataya sa ating Panginoon, gawa ang maging response natin, katulad ng response ni Abraham sa verse 4, siya ay sumamba sa ating Panginoon. So nawa kung tayo ay binabalik ni Lord sa kanyang pag-ibig, sa kanyang sarili, nawa ay maging response natin, sambahin natin siya, pasalamatan natin, tulad ng ginawa niya. So ngayon, itong verse 5, itong susunod na verses natin, dito na papasok yung conflict. Okay? So ito na yung struggle. So sino mahilig, di ba, pag may mga kwento na pinapanood tayo, gusto natin may conflict, may struggle. No? So dito rin sa buhay ni Abraham at Lot. Verse 5, makikita niya rin dyan, next slide po. Sa verse 5, si Lot, yung pamangkin ni Abraham, nakasama ni Abraham, ay marami na rin tupa, marami na rin kambing at baka. Meron na rin siyang sariling pamilya at tauhan. Verse 6, dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abraham at ni Lot. Kaya madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ninyo, ang mga Kalineo at Perizeo ay naninirahan sa lugar na iyon. So now, ito po, again,
another part of, we believe, this is another part of testing of faith ni Abraham. Nagkakaroon na ng conflict mismo sa kanila. Last time, conflict with the Egyptian Pharaoh eh. Pero this time, may conflict dahil sa sobrang dami, no, ng kanilang ari-arian. Sobrang dami ng ari-arian ni Abraham at ni Lot. Diba? Sa dami ng kanilang tauhan at kahayupan, hindi na kaya ng lugar na pinag-i-stay nila. Hindi na kaya ng resources ng lugar nila. Yung vast wealth ni Abraham at ni Lot. Diba? Hindi yung mga problema gusto natin. Gusto natin yung problema hindi mo alam kung saan gagastusin ng pera mo. Wow, sa sobrang dami ng kayamanan mo, hindi na magkasa. Diba? Sino gusto ito problema? Lahat tayo gusto. Hindi mo alam kung walang mapagsidlan, siksik-liglig at umaapaw. Hindi naman gusto natin problema. So question natin dito sa scenario na to. So palagay nyo po, tanong natin ng bawat isa para may interaction tayo. Saan po nag-ugat yung problemang ito? Sa problemang nabasa natin na sobrang dami ng kamanan, nag-aaway-aaway na yung mga tao. Hindi na kaya ng resources ng lugar. Yung kanilang kayamanan, vastness. No? So tingnan na, sa palagay po natin, saan po nag-uugat ang problema po ito? Meron po ba? Sino mahuhula? Try maghula. Sobrang blessing. Sobrang blessing. Sino pa? O? Kayamanan? Kayamanan na po? Dapat din niya sinama si Lord. Dapat. Yun. That is the answer. Okay? Hindi po blessing, hindi kayamanan, at kahayupan o tauhan ni Abraham ang problema. Ang problema po doon ay si Lot. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, yung promise ng Lord kay Abraham, na pangako ng Diyos ay sa kanyang covenant that He will make Abraham a great nation at kailangan, di ba? Of course, kasi itong blessing na to, part to ng promise na kay Abraham eh. Kasi paano ka magiging great nation kung wala kang ari-arian, kung wala kang maraming tauhan, kung wala kang maraming kayamanan? Part yun ng blessing. So definitely the blessing, hindi yun yung problema. Okay? So that blessing is part of the promise of the Lord. Sabi nga ni Lord, I will bless you. Diba? I will bless those who bless you. At susumpain ko lang yung susumpaso. Yung blessing na yan, na nararanasan ngayon ni Abraham, is part of the promise ng ating Panginoon. Ang problema po dito, si Lot, yung pamangkin ni Abraham, kasi hindi naman dapat siya kasama dun sa promise, hindi siya kasama dapat ni Abraham. Kasi ang pangako ng Lord kay Abraham is for Abraham and Sarai only. Okay? Saling kit-kit, bit-bit ni Abraham, si Lot. But of course, siyempre, pag pinagpapala si Abraham ng Panginoon, pinagpapala rin si Lot. Ang problema, hindi siya kasali doon sa covenant ng Diyos. Hindi siya kasama. Hindi dapat siya kasama ng Panginoon. Kaya ni Abraham, hindi siya dapat kasama, si Lot, hindi dapat kasama ni Abraham. Diba? Bit-bit niya yung pamangkin niya. Alam niyo po kasi sa Asian culture, ang mga uli, kasi ang history na natin na kung saan nanggagaling dito si Abraham. Si Lot po ay anak ng kanyang kapatid ni Abraham. Kaya ang nangyari sa tatay ni Lot, namatay. So in Asian culture, at actually kahit kultura din natin yun, di ba? Pag may pamangkin tayo, anak ng kapatid natin namatay, tayo umaampon. Kinukukup natin bilang atin. So siguro ganito yung ginawa ni Abraham. Pero, you have to be clear na yung covenant ng Panginoon kay Abraham ay para sa kanya lang at sa kanyang asawa. So first lesson na makikita po natin dito, next slide po is, excess baggage can be problematic. Sabi ko nga, hindi naman to sobrang spiritual, pero titingnan natin yung mga life lesson, mga bagay na matutunan natin dito sa sitwasyon ni Abraham at Lot. Kasi this time, si Lot ay ang excess baggage ni Abraham. Okay? Baggage nasa pagsunod ni Abraham sa ating Panginoon, di ba? May bit lang excess.
baggage. Diba sabi nga sa Genesis chapter 12, verse 1, kasi ngayon yung promise ng Lord kay Abraham, na yung pangako niya ay para kay Abraham lang. Ang sabi nga ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo yung bayan mo eh. Meron ba dyan? Ayun. Diba sabi ng Panginoon, lisanin mo yung bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Clear yung instruction ng Lord na sabi kay Lord, Abraham, sasama mo ang asawa mo, lumain, umalis ka dyan, iwan mo ang pamilya mo, iwan mo yung bayan at pangalanan mo, at dadalhin kita sa lugar na kung saan dapat kita tayo. Yun yung instruction ng Lord. Pero nung ginawa, ang nangyari sa verse 4, on that same chapter, sumunod nga si Abraham, okay, sumunod, sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Eto, sumama sa kanya si Lot. Ayun, sumama pa si Lot. Next verse, isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga alipin at mga kayamanan na ipon nila sa Haran. Pagkatapos ito, nagtungo sila sa Kanaan. So, di ba, kasama-kasama ni Abraham si Lot. Hindi naman talaga dapat. Kasi sa verse 1, instruction ni Lord, malis ka. Iwanan mo yung mga kamag-anak mo. Ito naman si Abraham, sinama yung kanyang paborito. Paborito. Dapat very clear na ito po ay, again, of course, pagdaman siya sumunod, somehow sa kanyang pagsunod, may mga excess baggages siyang dala-dala. Mga dapat na hindi naman talaga dapat niya dala, pero dahil sa pagsama ni Lot kay Abraham, di ba? Actually, pag titignan po natin sa mga susunod na chapters, from this point onwards, puro problema na po ang may dudulot ni Lot kay Abraham. So, ibig sabihin, because of that excess baggage na dapat nasa Ur of Chaldean yan si Lot, dahil dinala mo, Abraham, puro problema ang ibubunga yan, binunga ni Lot sa kanya. Makikita po natin sa mga susunod na chapter, walang nasa buhay ni Abraham, naging excess baggage si Lot, nagkakagulo, problematic. And of course, tayo rin, di ba, sa ating pagsunod at paglakad natin sa ating Panginoon. Napakadami natin mga excess baggage. No? Napakarami nating excess baggage na nagdudulot at nagdadala ng problema sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? Na kung nakakilala tayo sa Lord, pinalikuran natin yung kasalanan natin, tayo ay sumusunod sa Lord, pero may mga bit-bit pa rin tayong mga excess baggages sa buhay natin na nagpapahirap at nagpapabigat sa ating pagsunod. Diba? Try natin. Ano ba yung mga examples na? Minsan, mga maling emotion. Diba? Maling relationship, maling attachment. Diba? Hindi, actually, mga bagay na hindi naman technically kasalanan, ano? Pero somehow, nagiging pabigat sa atin. Yung mga emotions na yan, nagpapalabo ng perspective natin. Minsan yung mga bagay na yan ay nagiging sagabal sa atin pa spiritual. Ano pa? Ano pa yung mga excess baggages natin? Ito, alam ko to, cellphone. Diba? Guilty tayo. Mga social media, internet, hindi natin maiwan, mga time-consuming games. Diba? Lagi natin bit yan kahit saan tayo magpunta. Yung excess baggage. Parang silot. Diba? Imbis na yung dalawang kamay mo ginagamit mo sa pag-ministry, sa pagtatrabaho. Diba? Yung isang kamay mo nasa gawain, yung isang kamay nasa cellphone. We're guilty of those things. Minsan mga kaibigan, minsan mga tropa, na nagiging masamang influensya sa atin, di ba? Na imbis na ilapit nila tayo sa Panginoon, ilapit nila tayo sa kabanalan at katwiran ng ating Panginoong Hesus, sila ay naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya tinatawag natin silang bad influence. Kasi nga, those are excess baggages na bit natin. Mga bagay na pabigat and problematic na sa ating pag-function sa lahat ng aspeto ng buhay. Diba, hindi sa nakaganda, ito po ay naging sagabal, pahirap, at madalas nagbibigay pa sa atin ng problema.
Tignan natin at ang prayer nawa natin, Lord, we personally pray na nawa kami, Panginoon. Personally, Lord, i-reveal mo itong mga excess baggage na sa buhay. Hindi ko naman kasi alam eh. Hindi natin alam yung mga excess baggages natin. Hindi ko alam yung excess baggages nyo. Hindi ko alam yung excess baggages ko. Diba? Kayo lang ang nakakaalam niya kasi kayo ang nagbubuhat. Kayo ang nagdadala. So nawa, ang prayer natin is i-reveal ng ating Panginoon sa atin. Pag-pray natin that the Holy Spirit will reveal these things sa buhay natin. Kasi iba't ibang bagay, pwedeng spiritual, pwedeng emosyonal, pwedeng mga material, pwedeng relationship, pwedeng mga ibang tao. Nawa, ipakita sa natin ang Panginoon. Those excess baggages ay dapat natin ikaw. Kaya nga sabi ni Lord, cast all our cares upon Him. I lay all of my burdens down at your feet. Ibigay natin sa Panginoon ang mga bagay na ito kasi alam ng Panginoon yung mga bagay na yan, ang excess baggages yan, ay ang magpapahirap, magpapabigat at magbibigay problema sa ating paglalaro. Pangalawa na life lesson na pwede natin matutunan dito sa mga susunod na chapters. Number 2, material wealth constrain relationship. Okay, no? Sabi sa verse 6 to 7, dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa kawan ni Abraham at Lot. Kaya madalas ng pag-awayan ng mga pastor nila, kaya madalas nag-aaway ang mga pastor nila. Ang panahon din yun ng mga Kalineo at Perizeo, hindi maraming sila ng hayop. So pangalawang lesson na pwede natin matutunan is, balik natin kanina, material wealth constrain relationship. So makita po natin dito kay Abraham at kay Lot na pinagpala nga, sobrang pinagpala sila ng material wealth. Napakaraming hayop, napakaraming tauhan, maraming ginto, maraming pilak, maraming silang ari-arian. So, sabi ko nga po yung problema na gusto natin maranasan, ano? So, kung bibigyan man tayo ng problema, Lord, sana mga ganitong problema, no? Sobrang dami. Ari-arian, no? Hindi yung mga problema gusto natin, eh. Ayaw natin yung problema ng ibang problema, no? Hindi yung mga problemang sabi natin, Lord, here am I. So, material wealth constrained relationship, yung mga pagpapalang ito, naranasan, sobrang dami nalian, walang paglagyan. Pero because of greed, okay, ito yung problema talaga. Problema ng sangkatauhan, problema natin lahat, on our sinful nature. Because of greed and selfishness, ito po mga material wealth na to and blessing ay madalas pwedeng pagmulan ng conflict. Madalas pwedeng pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Madalas pagmula ng pagkakasira ng relasyon. Diba? Minsan, madalas pinagmumulan ng away. Itong mga material blessing na to. Dahil sa ito, diba? Pag mali ang paghawak mo sa mga material blessing na to, pag mali yung motibo mo, pag mali yung puso mo, diba? Most of the times, nakaka-apekto at nakakasira ng relationship. Tama po ba? Naniniwala po ba tayo doon na ang blessing ng Lord, mga pagpapala na nararanasan natin ay minsan or madalas nakakasira ng relationship natin. Kaya yung mga blessing na yan, imbis na maging napagmula ng pasasalamat sa Diyos, pinagmumulan pa ng sama ng loob, pinagmumulan pa ng gulo, pinagmumulan pa ng away. Example yan, dati meron po tayong kapatiran dito na nakatanggap ng isang napakalaking project sa government. And syempre, malaki yung project, malaki din yung budget, malaki din yung sweldo na natanggap niya noong time na yun. Natatanggap niya noong time na yun. And of course, ano naman yun, we believe that that is an answered prayer. Kasi yung family nila that time, yung mahihirapan. So we believe na Lord, ito sagot mo. Answered prayer sila. Salamat sa Panginoon dahil sa mga makakatulong ko sa lahat ng kanilang pangailangan. Di ba? Ganun naman talaga ang blessing na Lord. He provides all of our needs. Pero ito nang hindi nangyari. Instead na maging pagpapala, naging ugat pa ng pag-aaway-aaway nila. Kasi nabi po bakit? Kasi gusto ng magulang niya, yung mga parents ang hahawak ng buong pera, ng buong sweldo niya. Pero gusto naman ng anak, na yung siya yung kumikita, gusto niya siya yung mag-budget.
Di ba? Imbis na yung blessing na dapat pasasalamatan, pupurihan ng Panginoon dahil nag-provide ng Lord sa pangailangan. Ano nangyari? Nag-away-away pa sila. Pinag-awayan pa nila. Di ba? Pinagpagpapala na yun ng Panginoon. Blessing na yun ng Lord. Pero naging source pa ng conflict. At kaya nga po, madalas, dyan nasusubok yung at natetest yung relationship natin pag may mga blessings na dumating. Diba? Kaya nga diba sabi ko po nakaraan, ang mga testings ay madalas problema at trials. Pero pwede din mga blessing and prosperity. Pwede na dahil ang mga pagpapala na yan, mga bagay na yan, mga magagandang bagay na yan, ay sometimes test our relationship. It sometimes test our character. It sometimes test our integrity. No? So mga bagay na yun, doon natin-test yung mga bagay na yun. Yung mga areas ng buhay natin through blessing and material wealth. Kasi nga, madalas, kung hindi tama ang puso at ang perspective na tatanggap sa mga pagpapalang ito, talagang magdudulot ng problema. Lalo na sa mga relasyon natin sa kapwa. At kita naman po natin ito no, sa nauuhan ni Abraham at ni Lot. No? Na nag-aaway sila dahil sa mga pagpapala na imbis na magbigayan at maging harmonious, magpagpapala, maging harmonious sila sa relationship nila, yung pagpapala na yun ay pinagmumulan pa ng away. Again, sabi ko nga, tayo ay nakakaranas din naman ng mga times na gano'n. Diba, imbis na yung blessing ay ipasalamat natin sa Panginoon. Imbis na yung blessing ay papurihan natin ang Panginoon dahil si Lord na nagpo-provide ng mga pangailangan natin. Diba? Minsan nagiging testing pa to sa atin personally. Nagiging testing pa to sa relationship natin. Nagiging testing pa to sa character, sa ating integrity, sa ating relationship. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid. Because material will constrain relationship. Kaya minsan may mga narinig, may mga narinig tayo nagsasabi na mas mabuti pa nung walang-wala tayo kasi maayos yung relasyon natin. Kaysa naman sa ngayon lahat, meron tayo, pero sira yung relasyon natin. Diba? Nakakarinig tayo ng mga ganon. Sa telenovela, laging ganon. Nung mahirap sila, ang saya-saya ng pamilya nila, kontento, may contentment, may love, may peace. Sama-samang kumakain, tuyo ang ulam. Pero nung yumaman na, pinagpala na, hindi na nagkikita sa hapagkainan, hindi na nag-uusap. No? Sana nawa, huwag naman tayong umabot sa ganun. Because I know, the Lord will bless us. The Lord will provide all our needs. Ang Lord na magpo-provide ng mga pangailangan natin. Pero nawa, yung mga material wealth na to ay hindi maging daan para masira ang ating relasyon sa kapwa natin. Amen? Again, these are moral laws, no? So, mga bagay na morally, na kailangan nating matutunan na pag tayo ay pinagpapala at nakatanggap ng blessing, nawa maging aware tayo. Kasi, yung mga, kung hindi tayo maging aware, yung mga pagpapala na yan, hindi tayo magiging maingat, yung mga blessing na yan can cause stress sa relationship natin. Tulad ng kay Abraham. Pangatlo, na pwede natin matutunan sa verses na to is number 3, separation can sometimes be beneficial. Medyo matalinthaga. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ko po, yung paghihiwalay o paghihiwalay ng landas ay minsan nakakabuti. Okay? Separation can sometimes be beneficial. Sabi sa verse 8 to 9 actually, kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo kasi nga nai-strain na yung relationship nila dahil sa financial blessings, material blessings. Sabi niya sa verse 9, mabuti pa ay mag-iwalay tayo, mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. And makikita natin dito na Abraham is displaying a very wise yung wisdom niya. Very wise yung suggestion ni Abraham dito na solusyon sa kanilang problema. Dahil nga, nakatuwa kasi priority ni Abraham yung relationship.
Kasi nakikita niya na yung kanilang kayamanan ay nagiging strain o stress sa kanilang relationship. Anong pinayang sa kanya, mas importante yung pagiging kamag-anak nila instead na mag-away-away ang mga tauhan niya para maiwasan yung mga possible na pag-aaway pa sa mga susunod na panahon. Ang solusyon ni Abraham ay maghiwalay silang dalawa. Actually, di ba, sa account na yan, dapat naman talaga hindi sila magkasama eh. Pero dahil naging excess baggage nga sila, nandiyan na sila sa sitwasyon na yan. Sabi ni Abraham, maghiwalay na lang tayo. Sabi niya kay Lot, kung pupunta ka Lot sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta naman ako sa kanan. Okay. Sabi ko nga, itong ginawa, suggestion ni Abraham is very generous. Kasi po sa ancient times, and actually, kahit ngayon, di ba? Sino po yung priority? Di ba? Priority ngayon, mga senior. In ancient times, sa panahon nila, at kahit hanggang ngayon, ang priority ay mga senior. So kung may dapat pumili ng lupain dito, dapat morally and ethically, si Abraham dapat ang pipili. Diba? Kasi siya yung senior. Siya yung priority. So kung may pipili ng kanan o kaliwa, dapat si Abraham. Si Abraham dapat. Kasi nga siya yung senior, mas matanda. But Abraham did a very generous offer. Hindi naman nakaka-generous yung offer ni Abraham. Na si Lot ang pinapili niya. Lalo na yung lugar na yun ay pinangako kay Abraham. Diba? Actually, siguro kung tayo yun, diba? Ako matanda, ako malusunod, doon ka, lumayas ka. Sa akin ito pinangako ni Lord. Kung tayo yun, ano? Pero very, ibang-iba yung ni Abraham. Very generous, very humble, kanyang ginawa. Na because of his maturity, mas pinili niya makipag-iwalay kay Lot. Pero may kapayapaan. Walang away, walang stress. Diba? Sige, kung ano piliin mo, kung kanan ka, kaliwa ako. Kung kaliwa ka, kanan ako. Para sa kapayapaan bilang dalawa. Mas mabuti na lang maghiwalay at hindi magkasama. Kasi nga, ano yung kanina, balikan natin number 3, separation can sometimes be beneficial. So sa case ni Abraham at ni Lot, ang kanilang paghiwalay ng landas ay para sa ikabubuti nilang dalawa. Ito of course sa atin din. Pero, bago tayo pumunta sa application na ito pong katotohanan na ito, somehow ay hindi applicable sa lahat ng bagay. Okay? May mga tumatawa na, no? Itong katotohanan na itong separation can sometimes be beneficial. Mga kapatid, hindi ito applicable sa lahat ng bagay. May pwede na itong pag-applyan. Okay? Mag-imahinga tayo doon ha. Baka mamaya, i-click natin yung video ng live ni Pascal, no? Kasi i-justify na natin yung pag-iwalay. No! May mga ilang bagay lang ito na pwedeng applyan. Ano ba yung mga example? Tulad ng property or ari-arian. Di ba? Pag may parents tayo, may mga ari-arian, anong ginagawa? Hinahati-hati. Gumagawa ka ng last will testament, hati-hati mo kasi pag di mo yung pinaghati-hati, hindi mo yung sineperate. Ano mangyari? Gulo. Mag-aaway-aaway ang mga anak. Tuwing may family reunion ka no, at kayo, anong pinag-uusapan nyo? Awayan sa lupa. Biruin mo. Kasi nga, hindi sineperate. So, itong separation can be beneficial. Definitely sa mana ay applicable. Ano pa? Hanapan natin sa trabaho, sa negosyo. Di ba? Kung hindi talaga tayo nagkakasundo at hindi talaga kayo, hindi may sagtabi ng mga personal difference nyo, mas maganda na magsarili na lang kayo. Di ba? Magkanya-kanya na lang kayo ng negosyo. Kung hindi nyo maayos, magkanya-kanya na lang tayo. Lumipat ka na lang ng ibang trabaho kung hindi nyo maayos yan. Para may kapayapaan kayo. Para may peace kayo. Di ba? Kesa naman sa magkasama kayo sa negosyo, nagsisilipan kayo, araw-araw nag-aaway kayo, naghahanapan kayo ng resibo. Maghiwalay na lang kayo, magkanya-kanya na lang kayo. Pwede sa trabaho, diba? Huwag kang magpakamartir sa trabaho, pwede kang palitan bukas. Diba? Kailangan mo i-consider yung mental health mo, no? Ngayon, mental health tayo na tawag. Sa trabaho yan, stress, hindi ka nakapagod physically. Pagod ka na nga physically, pagod ka na nga emotionally sa mga katrabaho mo,
Pagod ka na nga sa isip, di ba? Hanap ka na lang ng iba. Hanap ka na lang ng iba. Maghiwalay ka lang. Umalis ka na lang. For our peace. Minsan din sa church, di ba? Application dito, sa church natin, maraming instances na maraming umalis sa simbahan ito dahil sa character indifference, di ba? Hindi pagkakaunawaan, sama ng loob. So hindi na talaga maayos yung relationship, may lurak na talaga, na kahit na maayos, wala na talaga. Of course, kaya nagpapaalam at umaalis na lang. And God allows those things. Inaalaw yun ng Panginoon. Parang ito ay magdulot ng growth sa mga tao na personally lumalim sa Panginoon and even spiritually. Inaalaw ni Lord yung separation. Inaalaw ni Lord ang mga bagay na yan, lalo na kung ito po ay beneficial sa kanyang plano at kalooban. So kung ang paghihiwalay nyo sa trabaho, sa negosyo, paghihiwalay nyo sa simbahan, if it's beneficial for the plan and purpose ng ating Panginoon, God will allow that. Hayaan niya lang. And very similar sa case ni Abraham. No? At ni Lot, dahil ito ay beneficial sa plano ng Panginoon, sa covenant ng Lord kay Abraham, He allowed it. Dahil hindi naman talaga parte si Lot ng covenant ng Lord. Pero, sabi ko hindi ito applicable sa lahat ng bagay. Ano? Hindi ito porque conflict at kaguluhan at hindi na maayos. Diba? Separation na lang ang solusyon. No. Diba? Baka sabihin nyo kasi sabi ni Pascal. Diba? Separation daw ang solusyon. No, wrong context sa mga kapatid. Ito na, ilinawin ko lang ngayon pa lang para hindi na kayo manghuhula. There are things in this world na kahit kailan hindi solusyon ang separation. Okay? Separation will never be the solution in these cases. Unang example nito, marriage. Mga kapatid, malinaw to sa atin. Marriage, pag tayo mag-asawa na. Kasi napakalinaw na sinabi ng Panginoon, kung sino ang pinagsama ng Diyos, walang sino man ang mag-ihiwalay. Sinabi ng Lord, walang sino man. So, pag sinabi ng Lord na walang sino man, walang exception. So, kung may conflict tayo, at hindi tayo pagkakaunawaan sa ating mga asawa, mga kapatid, walang ibang solusyon kundi ayusin nila. So, sa mga kasal na, sa mga ikakasal pa lang, mga kapatid, separation will never be a solution. Lagi niyong tatandaan na pag kayo ay may conflict, hindi nyo ay mga kasawa niyo. Diba? Kung kayo ay may mga conflict, hindi pagkakaunawaan, may mga times na mag-aaway kayo, hindi kayo magkakaintindihan, diba? Ayusin nyo yan. Kaya nga ang Lord ang nasa gitna ng relationship nyo. Kasi si Lord yung magpupuklod sa inyo. Si Lord Jesus yung magpan sa inyong dalawa. Hindi siya yung magre-referee. No? Siya yung magpupuklod sa inyong pamilya. Ang ating Panginoong Jesus. Kasi sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, sa moral law, sa civil law, sa ceremonial law, at sa kahit sa batas, never na naging solusyon sa isang mag-asawa ang maghiwalay. Never na naging solusyon sa mag-asawa na maghanap ka ng iba at palitan ng asawa mo. Never na naging solusyon sa mag-asawa na iwanan mo yung asawa mo. Dahil sinabi nga ng Lord, na kung sino man ang kanyang pinagbuklod, hindi dapat paghiwalay. May mga case-to-case basis, sige, maging clear na tayo. So for example, kunwari, adik asawa mo, no? Sinasaktan ka, at ikaw ay nasa pingit ng kamatayan, gabi-gabi, araw-araw, no? Pwede mong umalis ka sa bahay yun. Mag-separate kayo for your safety and your protection, di ba? Hindi na talaga masusolusyonan. Talagang siya ay addict na talaga, di ba? Talaga nananakit at anytime pwede niya kayong patayin buong pamilya. Umalis kayo, mag-walay kayo. Pero, hindi yung lisensya para maghanap ka ng iba. Ihiwalay ka only for your protection. Only for your well-being. Okay? Pero sa pa rin yung asawa mo. Hanggang kamatayan. So walang ibang solusyon, kundi pag-usapan, ipanalangin at ayusin. Dahil very clear sa salita ng Diyos, kung sino man ang pinag-isa ng Diyos, kaya naman hindi dapat maghiwalay. Another na
na area na hindi applicable yung separation. The body of Christ. Okay? The body of Christ. Tandaan natin that we are part of the body of Christ. We are part of the universal church. So, hindi mo pwedeng i-separate ang sarili mo. Hindi mo pwedeng putulin yun. Hindi mo pwedeng ayawan na maging part ka ng church. Sabi mo, ako lang, ayaw ko na lang. Dito na lang ako mag-stay sa isla ng Tumbuktu. Ayoko na sa mga Kristiyano yan. Christian din naman ako lang isa. No. You cannot separate yourself. Kahit anong conflict ang pinagdadaan mo sa simbahan, sa universal church, sa kapwa mo believers, kahit anong sama ng loob na meron ka sa kapwa mo Kristiyano, kahit magkaiba kayo ng denomination, you are part of that church, the universal church of Christ. Hindi mo pwedeng i-separate, ihiwalay ang sarili mo. No? Timely ngayon, kahit magkaiba kayo ng political views, diba? DDS ka, loyalista siya, tapos may kakamping pa, di ba? Pinklawan. Hindi porque magkakaiba tayo ng political views, ayoko na maging Kristiyano. No. Lagi natin tatandaan na ang bond natin sa ating Panginoong Hesus is far more greater than any bond here on earth. Amen. Yung politika na yan, ngayon lang yan. Pag dumating na ang ating Panginoong Hesus, mawawala na rin yung Pilipinas. Ang Panginoong Hesus na ang maghahari. Amen. So kung tayo ay divided by these political views natin, nakakalungkot. Pero mo yung kapatid mo, inaaway mo. Galit na galit ka doon sa kapatid mo dahil magkaiba kayo ng political views. Eh, binayaran niya ng dugo ni Kristo. Amen. Namatay si Kristo para sa kapwa mo. Tapos ikaw galit na galit ka kasi iba yung pinaniniwalaan ng politiko. Kapatid, maging maingat tayo this time. Of course, sa politika, bahala kayo. Kanya-kanya tayo ng political views. But we have to be reminded na si Kristo ang ating greater denomination. Amen. Ating greater denominator pala na ang Panginoong Hesus dapat lilipas itong mga earthly bonds natin sa kapwa natin. But our relationship with the Lord will prevail. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ayoko na simbahan, ayoko na sa Christian, ayoko na sa church. No. Ikaw pa rin ay parte ng katawan ni Kristo. You are part of the bride of Christ. We are His church. Amen. Maging malinaw sa atin at never na magiging solusyon na humiwalay ka sa body of Christ, na isusunod mo yung sarili mo, never na naging solusyon na mag-backslide ka sa katawan ng Panginoon, never na hinuwalay ka sa simbahan ang binili ni Kristo ng kanyang dugo. Kaya ako po yung mga kapatid natin, di ba, yung mga nangingipang bansa, sila Cristal, sila Vita Dabay, sila Pai, kahit nasa ibang lugar na sila, hindi sila nakaka-attend ng DCTLS, umaattend pa rin sila sa mga Bible-believing church. Kasi kahit hindi na sila nakaka-attend at part ng DCTLS family dito, sila pa rin part ng greater family ng Diyos, and that is His church. Amen. Na kahit saan sila dali ng Panginoon, they are bounded by the blood of Christ. Kumakain pa rin sila ng salita ng Diyos in a corporate worship. Nagpa-participate pa rin sila sa communion. Nagpe-pray pa rin sila kasama mga Bible-believing believers. Kasi nga, we are part of the church. We are the universal church. We are the church. At never na magiging solusyon, never na magiging applicable yung separation sa marriage and sa body of Christ. Maging malinaw po yan sa atin, ha? And very clear sitwasyon ni Abraham at ni Lot na kanilang separation is the solution for their problems. Pangapat po, na pwede natin matutunan sa sitwasyon na to, pangapat is, panghuli, green pasture does not mean favor from God. Okay? Ibig sabihin, yung magandang, magandang blessing o magandang pasture, punong-puno ng pagpapala, it does not mean na favor na agad yun ng Diyos. Sabi sa verse 10 to 13, di ba pinapili na ni Abraham si Lot, sabi niya, pili ka, kanan kaliwa, kahit saan ka pumili, kung kanan ka, kaliwa ka, kanan ako. So verse 10, nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, o siyempre pipili na siya, no? Nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig.
Okay? So nakita, sagana sa tubig. Siyempre, papor yun sa mga hayop niya. Kailangan ng mga hayop ang tubig. Tulad ng halaman ng Yahweh. Grabe, no? Parang daw Garden of Eden. Halaman ng Yahweh. Magsabi mong halaman ng Yahweh, Garden of Eden. At ng lupain ng Ehipto. Kasi po ang Egypt is very known sa ancient times na napakayamang lupain kasi dahil sa Nile River. No, dahil sa Nile River na hanggang ngayon meron sa Egypt, sobrang taba ng lupa ng Ehipto. So doon, nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodom at Gomorrah. It's very clear. Nasa lugar na yan, nandoon ang Sodom at Gomorrah. At sa mga susunod na chapters, pag-ilan tayo sa Sodom at Gomorrah. Next verse, 11. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan. At naghiwalay nga sila ni Abraham. Verse 12. Nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot ay nanirahan naman sa lungsod ng kapatagan na malapit sa Sodoma. Sa Sodom. Verse 13. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila laban kay Yahweh. Actually, logically, kung titignan natin, yung decision ni Lot, with the logic, of course, pipiliin mo talaga yung green pastures. Diba? Kasi kailangan niya ng mga hayop mo. Kailangan niya ng tauhan mo. Kung ikaw ay magtatay, kung mag-aalaga ka ng mga hayop, kailangan mo ng sagana sa tubig. Diba? Tulad ng Egypt at ng Garden of Eden. At baka mamaya, kung tayo yung nasa sitwasyon ni Lot, baka same din yung decision natin. Diba? Sabihin niyo, hindi naman. Ako, diba? Naniniwala ako na baka pareho tayo ni Lot kasi, di ba? Sa atin, mas pipiliin natin yung magandang trabaho. Di ba? Mas maganda yung sweldo. Mas pipiliin natin yung trabaho maraming benefits. May Medicare, may health card, di ba? Kompleto. Merong 60 days vacation leave per year. Di ba? Mas pipiliin ko yun. Tapos, 5 hours a day lang ang trabaho. Di ba? Oo, di ba? Sana all. Kapasok mo lang 4 days a week. Di ba? Talagang green pasture. Talagang pipiliin mo yun. Mandatory vacation leave. Di ba? Pag hindi mo ginamit, convertible to 13-month bonus. Kung may 14-month, may 15-month. Sabihin natin, hindi tayo tulad ni Lot, no? Malamang. Mas pipiliin natin yung mas magandang eskwelahan. Ako, magka-college na ako. Mas gusto ko sa mas kilalang school. Libre ang tuition. Maganda yung facilities. May swimming pool, may basketball court ng school. Para sige ka pa. Talagang pipiliin mo yun. Green pasture. Mas pipiliin natin yung mga magagandang lugar. Kung bibili tayo ng tahanan, di ba? Mas mga bata, hindi natin nasa executive village, maayos na lugar, maayos yung karsada, maayos yung community. Green pasture. And again, sabi ko nga, technically, hindi naman yun mali. No? Hindi naman masama na tayo ay yumaman, makaluwag-luwag, gumanda ang estado sa buhay, makaangat-angat. Hindi naman masama. Actually, hindi masama ang prosperity. Huwag nung isipin na ako yung anti-prosperity. Prosperity, magandang bagay. As long as hindi ito nakaka-apekto o nakakatisod sa ating paglakad sa ating Panginoon. As long as yung pagpapala na yan, yung prosperity na yan ay hindi maglalayo sa ating Panginoon. Definitely, maganda yung prosperity niyan. Maganda yung green pasture niyan. Maganda yung mga bagay niyan. Pero mga kapatid, kung yung mga bagay na yan ay ilalayo tayo sa ating Panginoon, matitisod tayo sa ating paglakad sa ating Panginoon, kung yung mga bagay na yan na magiging dahilan para tayo ay lumayo sa Lord, mga kapatid, wag na lang. Kasi hindi po porke green pasture, di ba? Yung mga prosperity na yan, hindi porke yan ay pagpapala, will na yan agad ng Lord. Hindi porke yan ay pagpapala, galing na agad sa Lord. Hindi yan porke pagpapala, favor na agad ng Lord. Maging maingat po tayo mga kapatid. Kasi yung mga material blessing yan, porke tinatawag natin prosperity, hindi po yan yung indication na tayo ay lumalakad in favor of the Lord. Hindi porke mayaman ka, marami kang ari-arian, marami kang pera, lumalakad ka ng tama sa Panginoon.
Hindi yan yung indication. Hindi porque green pasture ka ngayon, porque pinagpapalak at mayaman ka ngayon, porque tinatamasa mo lahat ng mga karangyaan sa mundo, ay nalulugod na sa iyo ang Lord. No! Kasi kung susundan natin yung logic na yan, hindi lahat sana ng korap na politiko na mayayaman, nalulugod pa rin sa kanila si Lord. Hindi. Eh sana lahat ng sindikato na nag-uumapaw ang kayamanan sa buong mundo, sana pala nalulugod si Lord sa kanila? No. Eh sana yung mga mayamang nang-aapi at papahirap sa mga mahihirap, nalulugod pa na si Lord sa kanila? No. Kasi nga yung prosperity will never be the indication of favor ng Diyos. Kaya mag-imay na tayo na huwag niyong isipin na, ay mayaman to. Kasi nalulugod sa kanya si Lord. No. Ay marami itong ari-arian. Diba? Marami itong kayamanan. Very prosperous ang pamumuhay niya. Siguro nalulugod sa kanya si Lord. No. Hindi na indication. Kaya kayamanan na hindi nagpapatunay na nalulugod ang Panginoon sa kanila. Kaya nga po ayaw natin sa prosperity gospel. Kaya ayaw natin sa prosperity kasi hindi yung indication na porque ikaw ay prosperous ngayon, na porque ikaw ay mayaman ngayon, healthy ngayon, makapangyarihan ngayon, nalulugod na sa iyo, Lord. Hindi po ganun. Hindi lahat ng green pastures, hindi lahat ng prosperity at material blessing ay galing sa Lord. Kasi alam niyo po bakit? Pwede niyang galing sa mundo. Pwede niyang galing sa kaaway. Diba? At ang mga bagay na yan, ang magpapahamak sa atin. Actually, nakikita po natin yan sa buhay ni Enoch, diba? Na nag-base siya doon sa kanya, doon sa verses niya, nag-base siya sa kanyang nakita na green pastures, punong-puno ng magandang tubig, malapit sa syudad ng Sodom at Gomora. Napakagandang pamuhayan, napakagandang nagpalaki ng mga anak, kasi may mga facilities, napakagandang pagstayan ng mga ari-arian. No. At makikita po natin nun, diba? Makikita natin sa mga susunod na panahon na dahil sa kasamaan ng lugar na yun, dahil sa kultura, dahil sa mga masasamang tao na nakatira sa lugar na yun, specifically ang Sodom at Gomora, napahamak sila. Dahil doon sila tinira sa lugar na yun. Bagamat green pasture, bagamat maraming tubig, bagamat napakagandang lugar ng panirahan, pero ito ang nagpahamak sa kanyang buong pamilya, Lot, at nagdulot ng pahirap, problema at suliranin sa buhay niya. And even in the life of our Lord Jesus, di ba? Ito po tayo magtatapos. Even in the life of our Lord and Savior Jesus Christ, na ang ating Panginoon ay nasa wilderness at nag-fast for 40 days, di ba? Nandun na ano yung isa sa mga temptation ng Diablo sa kanya, sa Matthew 4, verse 8 to 10, diba? Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya, pinakita sa ating Panginoong Jesus, ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Verse 9, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasampas sa Verse 10, kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong pag-lingkuran mo, lahat ng ari-arian, lahat ng kayamanan sa daigdig, lahat ng kapangyarihan, lahat ng karangyaan sa sanlibutan, lahat ng pera at ari-arian, lahat ng green pastures, lahat ng prosperity, ang ino-offer ng Diablo sa ating Panginoong Jesus. Pag we consider the response of Christ, na itong mga bagay na to, ang mga bagay ito is definitely alam ng Panginoon na hindi beneficial. Kasi sa totoo lang, ang Panginoong Jesus naman talaga mag-ahari sa lahat ng lugar na yun. Diba? Sa lahat ng ari-ari na pinakita ng Satanas, time will come. Si Lord Jesus din naman ang mag-ahari yun. Pag-aharian din naman lahat ng Panginoon, lahat ng karangyaan na yun, Panginoong Jesus. Diba? But what Satan is offering is a shortcut doon sa mga bagay na yun. On the expense na siya ay sasambakan sa Satanas. Yung green pasture, yung mga prosperity ng kaharian na yan, sa Panginoon naman talaga yan. Pero ginamit ng kaaway.
ginagamit ng kaaway at gagamitin pa rin ng kaaway para tayo ay lumihis at lumayo sa ating Panginoon. Kaya definitely, not all green pastures are favored from God. Kaya maging maingat tayo. Maging mapagmatyag tayo. Again, mga kapatid, hindi naman masama na makaluwag-luwag, yumaman, magkaroon. Hindi masama. But we have to be careful. Maging maingat sa buhay. Itong mga bagay na ito, di ba? Maging maingat tayo kasi kung itong mga kayamanan na ito, kung ito ay mga kayamanan ito yung maghihiwalay sa ating Panginoon, magdudulot ng pride sa atin, maglalayo sa ating sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Huwag na lang. Huwag na lang. Hindi na baling tuyo ang kulang natin. Diba? At tayo yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaysa araw-araw ka nga nagsasangyo. Araw-araw kang leksyon. Diba? Pero malayo ka naman sa Panginoon. Huwag na lang. Makontento na ako sa tuyo. Kung malapit naman ako sa Panginoon. So we have to be careful. Kaya nga yung scripture, hindi natin kanina sa Matthew 6, verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makaptan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may ibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Diba? Makamtan mo man ang buong daigdig. Makamtan mo man ang lahat ng green pastures. Makamtan mo man lahat ng prosperity na makikita ng iyong mata. Ngunit kung ikaw naman ay mapapahamak, kung ang kaluluwa ay mapapahamak, mga kapatid, huwag na lang. Huwag na lang. At nawa, itong sinasabi ko sa inyo mag-resonate sa akin, no? Sana huwag natin ito makalimutan. Pag tayo ay dumating na doon sa punto na nakaharap na natin yung kayamanan, kaharap na natin yung malaking pera, kaharap na natin yung prosperity, yung pastor sa buhay natin, maalala sana natin itong mga pagkilito. At hindi tayo nawa ilayo ng Panginoon sa kanyang palooban. Remember mga kapatid, again, this morning, ito yung mga moral truths na makikita natin sa historical account na ito. Una, excess baggages can be problematic. Pangalawa, material wealth can strain relationship. Pangatlo, separation can sometimes be beneficial. Pangapat, green pastures does not mean favor from God. At nawa, ito po ay magsilbing aral sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Tayo pong lagi po kayo. Panginoon, pinupuli po natin kayo pinapasakalan sa bagang po. Maraming salamat sa iyong salita na aming namin umula sa Genesis experiences ni Abraham. Maraming salamat, Lord, dahil bagaman ito ay historical account nila ang mga nangyari sa kanilang buhay. Maraming salamat dahil ang iyong salita ay mayaman, Panginoon. Natuloy nga na marami pa rin kami matututunan sa mga bagay na. Kaya dalangin po namin, O Lord, sa bagong ito, sa lahat ng aming darating, Panginoon, naway kami tumingin mo sa aming mga puso. Itong mga katotohanan, Panginoon, na ito na alam po namin ay makakatulong sa amin in our moral, in our civil relationship with each other. At lalong-lalo na, Panginoon, sa mga blessings, O Lord, dalawa, Panginoon, ikaw, Lord, personally na kumuusap sa amin, lalong-lalo na sa mga pagkakataon, Panginoon, na kailangan. Help us, Lord, na ang iyong salita ay magbubuhay sa buhay ng bawat isa. Let's pray for our brothers and sisters sa aking kanan. Pag-pray natin sa akin. Hallelujah, Jesus, sa oras na ito, Panginoon, pinatas ko po sa salamat po sa buhay niya. Bless mo po, Panginoon, ang mga ito. Nais naman po namin siya sa kanya. Kami mga baby, yun po ang nakadesire ko na. Wala po ang simple sa inyo na kami umaasa na kayo po, Panginoon, ay tutugon sa kanyang kahilingan. Kaya, Lord, kayo na po ang bahala sa kanyang sampalayan, pagpalain po sa Diyos. Salamat din po na kayo po ang Diyos na mabuti na nagsasabi na kayo. Kalooban mo, Panginoon, para po namin kami namin we give you praise sa
Samot na lang sa pangalan. Pagpalain mo po sa inyo. Lord, tingkat sa inyo. Let's also pray for our brothers and sisters sa ating Panginoon. Maging si Ate sa kanan. Ay nga po, Panginoon na napakabuti. Dahil alam ko na may mga plano kapatid sa kanya. Pagkalitan mo po siya. Maraming mo po sa mga kapatid. Malakas. Kanyang braso, kanyang katawan. Pagaling ka natin. Maasap po ang dakilang magagamot. Pray na malakat ng pagkis. Gagamitin mo siya sa iyong pasasalayan. Natin. Panginoon, again, ulit po namin ito maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon na kami bilang isang simbahan ay kasama sa lugar ko. Dahil tuloy nga, Panginoon, alam po namin, ikaw, Panginoong Jesus, kung nagbuklod sa amin, Panginoon, bilang iyong simbahan, bilang iyong bride, bilang the body of Christ. Maraming salamat dahil ikaw ang nag-isa sa amin, Panginoon. Lord God, sa aming sandali, pag-iwa-iwalay, dalangin po namin, Panginoon, patuloy ikaw ang sumama sa amin. We pray that your Holy Spirit will continue to move mightily sa buhay namin, Lord God. Tunay nga na ikaw ang maghari, manguna, at magbago sa buhay ng bawat isa sa amin. Once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love the Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. God bless you.